Naniniwala ako mga kababayan na at this point of time, nabalitaan nyo na rin po ito. Para po sa akin, good news ito eh. Magiging parte po ng prosecution panel ng impeachment laban po kay VP Sara si dating senator na ngayon ay kongresista na si Congressman Laila De Lima. Bukod po kay Congressman De Lima, si Congressman Chel Jokno po ay magiging parte din ng prosecution panel. Nako, marami pong nagsasabi na magiging maganda ito at magiging epic history ito, no? Dahil alam naman po natin kung ano yung dinanas ni dating Senator Laila De Lima sa ilalim ng administrasyon ng tatay ni VP Sara, no? Na si dating Pangulong Duterte. Ngayon naman, sinasabi ng mga tao parang payback time dahil si VP Sara po ang isasalang sa impeachment at magiging isa sa prosecution panel ay si Congressman Laila De Lima po, no? At si Attorney Chel Jokno, no? So ito talaga mga dikampanilyang abogado ang mga ito at matatalino, no? So talagang magiging exciting po ito, itong magiging impeachment trial laban kay VP Sara at papanoorin ito ng maraming Pilipino. Iniwala ako na si Senator De Lima at si Attorney Chel Jokno, Congressman De Lima and Congressman Chel Jokno, mga Pilipino ang kakampihan nila, mga Pilipino ang ipagtatanggol nila sa parating na impeachment trial laban po kay VP Sara. Ang exciting part dito is makikita natin siguro, baka ma-witness natin ang debate ni Attorney Chel Jokno versus siguro kay Senator Bato de la Rosa or Senator Robin Padilla, or debate, no, or palitan ng mga argumento or rebuttal ni Congressman De Lima versus Senator Robin Padilla at iba pang mga maka-Duterte na senador, po. So magiging epic talaga ito at palagay ko tututukan po ito ng milyong-milyong Pilipino, mga kababayan. Ngayon mga kababayan, gusto ko pong i-address sa inyo yung chismis na ikinakalat ng mga DDS laban po kay Senator Bam Aquino. Bukod po dun sa attempt ng mga DDS na i-brainwash ang mga Pilipino, no? Na i-mind condition ng mga Pilipino, lalo na ang mga kabataang bumoto kay Senator Bam Aquino, sinusubukan po ng mga DDS ngayon. Double time po sila. Talagang todo sila, no? Sa kanilang pag-discredit kay Senator Bam patungkol po dyan sa batas na free college education law. Yung free tuition sa kolehiyo, yung batas na iyon na isinulong po, no, pinangunahan ni Senator Bam. Sinusubukan po nilang ibigay ang credit kay dating Pangulong Duterte dahil si dating Pangulong Duterte daw po yung pumirma. Pero si Senator Bam po ang may pinakamalaking role na ginampanan dyan. Naging author siya at naging principal sponsor, no? So dinidiscredit po ng mga DDS. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, pag sinabing principal sponsor, siya po yung nakikipag-debate, nakikipag-argumento, nakikipag-laban, pinaglalaban niya yung batas na isinusulong nila, no? Laban sa mga kokontra at pipigil na makalusot ito na makarating sa presidente para mapirmahan at tuluyan ng maging isang batas, no? Siya yung nagpamalas ng talino, husay at siya yung sumagot sa lahat ng tanong ng mga kapwa niya senador na naghahanap ng butas sa isinusulong nilang batas para hindi ito ganap na maging isang batas, no? So si Senator Bam po ang humarap, no? Siya po yung nagtanggol. Yung mga sponsor sa mga budget, sponsor sa mga batas, no? Yung mga principal sponsor, sila po ang humaharap at nag-iisip, no, ng isasagot sa mga kapwa nila mambabatas na bubusisi sa batas na isinusulong nila. So hindi po madali ang naging papel ni Senator Bam bilang siya ang principal sponsor at naging author din ng batas na nagbibigay ng libreng college education. So ngayon po kasi kung makikita nyo, ang daming pinapatrending, pinapaviral ng mga DDS na mga post at content na sinasabi ang credit daw po ay dapat kay dating Pangulong Duterte. Wala naman po siyang ginawa dun kundi pumirma lamang. At kahit hindi niya ito pirmahan, meron certain period of time na kapag hindi pinirmahan ng presidente ang isang batas, automatic magiging batas din ito, no? At may constitutional duty ang presidente na pumirma ng batas, no? So wala po siyang pagod at hindi po siya nag-isip doon sa batas na yun. Kaya yung ginagawa ng mga DDS na pang-aagaw ng credit kay Senator Bam Aquino at ibibigay kay Duterte, mali po yun, no? Wala pong participation si Duterte doon, pumirma lamang siya. Ang budget para sa batas na yan ay galing sa mga Pilipino, ang utak at nakapaglaban para maisulong ang batas na yan at tuluyang maging isang ganap na batas ay si Senator Bam Aquino po. Ngayon mga kababayan, bukod po sa pagdidiscredit, no, isa sa ginagawa ng mga DDS ay yung pinapakalat nilang chismis
no, na nakikita ko may mga loyalist po at mga kakamping na parang nagtatanong po sa comment section. Tinatanong nila ako na kung totoo ba daw yung chismis na si Senator Bam Aquino kaya inendoso ng INC ay dahil daw po ito ay hindi papayag na ma-impeach si BP Sara. Lilinawin ko po yan mga kababayan. Bago ko po sagutin yung chismis na yan, yan po ay gawa-gawang kwento lang naman wala naman pong confirmation, Pakinggan po muna natin ang naging mensahe ni Senator Bam Aquino after po niyang manalo sa pagkasenador ngayong 2025 election. Ito po. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, nung nagsimula po tayo, napakalayo po natin. Pero unti-unti po nating naayakyat ang ating estado, gawa po ng tulong ng Diyos at syempre ng sipag, tiyaga at pagtutulungan ng taong bayan, kasama syempre ang kabataan. Ngayon po, napakalaki na po ng ating mandato at sisiguraduhin po nating seseryosohin po natin ang trabaho ng pagiging senador ng Republika ng Pilipinas at magtatrabaho tayo para sa pag-angat ng pamilyang Pilipino. Naipanalo na po natin to. Ngayon naman po, simulan na ang trabaho. Ako po si Senador Bam Aquino, Senador ng Pilipinas, Senador para sa lahat ng Pilipino. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman po, Senador ng Pilipinas, Senador para sa lahat ng mga Pilipino. Galing po yan mismo kay Senator Bam Aquino. Si PBBM, ganyan din yung mindset Presidente, hindi lamang po presidente ng mga supporter ng mga Marcos, presidente po ng lahat ng mga Pilipino, ng lahat kahit ano pang kulay mo, Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kababayan, especially sa mga loyalist po na nagtatanong sa akin, hindi po totoo yung chismis na sinasabi ng mga DDS na ang kapalit po ng pag-endorse ng INC kay Senator Bam ay hindi ito boboto ng pabor para ma-impeach si BP Sara. Hindi po totoo yan. Wala pong confirmation, wala pong inilabas ang INC na dahilan ng kanilang pag-endorso kay Senator Bam Aquino. Yan po ay gawa-gawa lamang ng mga DDS dahil nga po, bukod sa pagdidiscredit ng free college education, yan naman po yung isa sa mga pinapakalat nila para po masira po si Senator Bam sa mga kakamping at sa mga loyalist, Ako po ang magsasabi sa inyo, mga kababayan, mga kakamping at mga kaloyalist. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, hindi totoo yon. Dahil unang-una, yung pong pinirmahan ni Congressman Sandro Marcos na impeachment para kay BP Sara. Ang mga nagsulong po noon ay sila Senator De Lima at saka si Francis Kiko Aquino D na pamangkin po ni Senator Bam Aquino. Si Congressman De Lima at si Congressman Chel Jokno na magiging part ng prosecution panel ay mga kaalyado po at mga kaibigan po ni Senator Bam Aquino, So, ako po naniniwala na hindi nyo kukontrahin ang mga kaibigan niya, Aaminin ko na po, Yung po yung nakikita ko. Naniniwala ako na hindi magiging bias at mga Pilipino ang kakampihan ni Senator Bam Aquino. Pero, para po sa akin, alam mo naman mga kababayan, hindi na po akong papanggap. Yung nakikita ko po, magkakaalyado yan Pamangkin niya yung isa sa nag-file ng impeachment. Dalawa sa miyembro ng prosecution panel ay kaalyado ni Senator Bam Aquino. Hindi ko lang alam yung iba pa, Baka kaalyado rin niya. Tapos si Senator Kiko pa, So yung pong pinapakalat ng mga DDS sa isang malaking kahangalan, kasinungalingan na sinasabi nila na ang kapalit daw po ng endorsement ng INC kay Senator Bam ay ang hindi nito pagpabor sa impeachment ni BP Sara. Malaking kahangalan po yun, malaking kalokohan, Mga Pilipino po ang kakampihan ni Senator Bam Aquino, hindi po isang politiko. Never ko pang nakita yan na kumampi sa isang politiko or nagtanggol sa isang politiko, Narinig niyo naman po ang sinabi ni Senator Bam Aquino sa ginagawang pagmamalain, pagdedestabilize ng mga DDS na pagpapakalat nila ng fake news laban kay Senator Bam Aquino. Sa palagay nyo, kakampihan ni Senator Bam Aquino si BP Sara? Hindi po. Sandamakmak na kakamping, Milyong-milyong kakamping ang babanat at babatikos at mangunguna na po ako na bumanat kay Senator Bam Aquino araw-araw kapag nakita ko na hindi siya pumabor sa atin at sa mga Pilipino. Kapag nakita natin na hindi tama ang gagawin ni Senator Bam Aquino, ako na po mangunguna, mga kababayan kong loyalist at mga kababayan kong kakamping, sa mga kababayan ko. Araw-arawin ko po yan si Senator Bam Aquino kapag yan po ay hindi pumabor sa mga Pilipino. Pero ako po'y kumpiyansa, 101%, kilala po natin si Senator Bam Aquino, hindi po yan kakampi sa isang Duterte, Never yung kakampi.
So, ipanatag niyo po ang loob niyo, mga kababayan. Ako po, nauunawaan ko po yung inyong pagtatanong kasi nga po, alam naman natin ang mga DDS, magaling mag-mind condition at manlinlang, no? Nauunawaan ko po yan, kaya nga po ina-address ko. Naunawaan ko din sa mga kababayan kong loyalist na ako po yung nangampanya sa inyo at inilapit ko po sa inyo si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan at si Dean Heidi Mendoza, no? At nagpapasalamat po ako sa inyong naging tugon at suporta at pagboto sa kanila. Yun po ay tatanawin kong utang na loob. At wala po akong mukhang ihaharap sa inyo kung ako po ay magkakamali sa pag-endorse sa inyo or pag-recommend sa inyo kay Senator Bam Aquino. Ako na po ang unang mahihiya, no? Kapag po siya'y sumablay at pumalpak. At sisiguraduhin ko po sa inyo, ako rin po ang unang-unang magagalit, babatikos at babanat sa kanya kahit aaraw-arawin ko pa kapag nakita ko na hindi niya tayo kinampihan, tayong mga Pilipino, no? Kaya malaki po ang tiwala ko sa kanya at kumpiyansa na sa atin po siya kakampi, hindi po sa kahit sinong politiko na hindi marunong gumamit or may mga sinasabing di umano'y katiwalian at paglustay sa pondo ng taong bayan. Hindi po ganyan ang prinsipyo at ugali ng isang Senator Bam Aquino, no? Ako na po ang mauunang bumanat sa kanya araw-araw kapag po siya ay sumablay sa atin, mga kababayan. Ano? So ipanatag niyo pong loob niyo, kakampi po natin yan si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan, at si Congressman Chel Jokno at Congressman Laila de Lima. Sa atin po sila, kakampi po natin sila, mga kababayan. Alam naman po natin ang dinanas nila nung panahon ng dating Pangulong Duterte, no? So napaka malabo pa sa sabaw ng pusit ang chismis na ipinapakalat ng mga DDS. Ano, hindi po babanggiin ni Senator Bam, si Congressman Laila de Lima at Congressman Chel Jokno. Mga magkakaalyado at magkakaibigan po yan. Ano, kasama po si Senator Kiko Pangilinan at Senator Risa Ontiveros. No? So mga DDS, alam ko kabado kayo, natural lang na kabahan kayo dahil sunod-sunod yung pagkabigo nyo eh. In a regular basis, nabibigo kayo, hindi kayo nananalo. So natural lang na kabahan kayo at gumawa kayo ng mga propaganda at mga disinformation, no? Diyan namin kayo nakilala eh. May bago ba? Ganyan naman na talaga kayo since day one. So, kung lumala pa kayo, expected na namin yon. So, yun lang, mga kababayan, ano? Huwag po tayong maniwala sa chismis at pang-iintriga. Diyan po sila magaling, no? Pero gusto ko rin po kayong bigyan ng kapanatagan kapag po may sumablay sa mga sinuportahan natin. Ako po ang unang babanat at babatikos sa kanila. Dahil tayo po ay maka-Pilipino at makabansa. Hindi po tayo maka-politiko, no? Kahit ano pang kulay ng mga yan at kahit pa sinuportahan natin kapag may ginawang mali at sablay, kailangan po nating pagalitan at i-call out. Wala pong masama doon, ano? Maraming pong salamat sa panonood, mga kababayan ko. Sana po yung malike ng video at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.